You know, you always try to be the best dad to your kids, di ba? But, hindi tayo perfect, di ba? Dahil stricto tayo or dahil minsan iniisip natin, ano ba ang approach sa anak natin? Yung bang araw-araw lang ba? Oh, how was your day? Ganun. Sasagutin ka ng anak mo. It's okay. Parang minsan ang hirap nung, kasi hindi sila lagi kasama eh. The communication has to flow very freely. But at the same time, you have to maintain being a dad, di ba? Stricto ka pa rin, o yung grades mo. So yung balance na yun ang medyo mahirap. That's Nate. No? But to my other kids, like si Lila, iba naman yun. May asawa na siya. So, iba naman ang approach ko doon. Paano magiging, how to be in a marriage. Si Sarah naman, since nag-adulting na siya, iba naman yun. Yung budgeting, yung mga ganyan. So, walang tigil. Actually, sa lahat ng mga ginagawa ko, ang pagiging tatay ang pinakamahirap. Sa totoo lang. That's why I thought of Daddy Okies. It's a day na, mga tatay, kung taon tayo nagtatrabaho, napakahirap sa mga pamilya natin. Let's reserve this day so that we can just, kick our heels, relax, and enjoy the music. That's the concept behind the concert. Congratulations, Sir O. Thank you very much. Thank you, Bobby. At syempre, eto, next na magtatanong, Don Cernino. Yan. Don. Malaki kinita na ito kagabi sa Ay, ganun. mga video. Oh. Ano no? Mga video, sabi ko. Content? Sa content? Lahat eh. Pero sa tingin mo, ano yung pinaka mabenta na sa karaoke or videoke na kanta mo? Yung na i-report talaga sa'yo. Alam mo, masusurprise ka. There was a time, ang number one is kung mawawala ka, bakit ngayon ka lang. Pero last year, grabe yung nandito ako. Talagang sumipa ulit yung nandito ako. So feeling ko yun, as of now, yun ang number one. Number one yun. Oo, kasi hindi lang mga tatay ang kumakanta, yung mga bata. And then syempre yung version ni Rob Daniel is very popular. So Yes. yung ganong style ginagawa nila. And then ang daming nagko-cover ng mga banda. So feeling ko yun, na nakabalik si nandito ako. Ayun nga. So, Kaya yung series ko nandito ako rin kahit sa anong feeling na yung mga old songs mo, talagang bumabalik lang, like, ulit-ulit lang siyang bumabalik at kinakanta ng maraming tao. Nakakatuwa, sobra. Ito nakakagaling lang namin ng Canada. No? So, ang sarap ng feeling. Yung bawat bida yung kanta eh. Yung bawat bitaw mo, tilian yung mga tao doon. It's a great feeling because hindi ka nawala eh. Alam mo yun, ang dami kayang singer na yun, ang daming singer-songwriter na talagang namamayagpag na yun. Yes. So to find yourself deep in the mix of that is mahirap siya. Diba? Lalo na tagal-tagal ko na dito, mga 38 years na rin naman. So to be given that opportunity for me is really a blessing. But ikaw personally, ano talaga yung feel mo every time? Yung mga songs mo, yung i-request pa rin, nakantahin mo. Nakaka-touch. Alam mo, one time I was I think it was last year, nasa Vancouver ako. ASAP was in Vancouver. And then, meron kaming part doon na nag-video kami. So, na-assign kami each yung hits namin. So, syempre, ang natapat sa akin, was nandito ako. Yun yung kasagsagan nung sobrang lahat kinakantay nandito ako. Grabe yung tao, yung nagkakagulo sila. Medyo na emotional ako nung time na yun. Tapos pagbalik ko nung backstage, nakita nga ako ni Vice. Sabi niya, umiiyak. Nangyari sa'yo.
Hindi ko na-touch lang ako kasi yung love ng tao sa song ko. So, ano siya, ang sarap-sarap sa feeling. Ewan ko pag tumatanda kaya, nalala ko nagiging emotional. Yung mga bagay na gano'n, ini-emote mo. Oo. Pero for the record, ilang taon na ang nandito? Oh, so 1990 yun. 1990. So that's 36 years. Yeah, sorry. So may 100 times mo lang nakanta yun. Oh. Ibatiin lang natin si Tracy Ah, ng Prosinyo. Nandito po siya. Ayan. Palakpakan po natin si Tracy. Ayan. thank you very much. Maraming salamat. Thank you, Don Don. Thank you, Don Don. At syempre, dahil nagtanong si Don Don, meron siyang good green food. Yan. Yan. Hindi kasi kulang po kulangin to, lahat ng magtatanong. tatanong lang. Kasi Si si Don Nat- Don. Oo, si Natalie. Dapat maghanap siya ng partner na Bell. Don Don Bell. Natalie, Don ito Don yung sa reason. Bell. Pa-record naman yung sinabi mo. Ha? Pa-record naman niya. Oo. Yun. Alam mo si Don Don, dapat nakahanap ng partner na Bell Bell. Para Don Don at Bell Bell. Diba? Diba nakakatawa? Imbes na Don Bell, Don Don Bell Bell. Okay, yan, medyo magre-request lang tayo kasi nagre-reklamo po ang mga tao sa likod. Darling, dito ka na lang, TV5, tapos dito yung medyo hero sila maka-relate. Kasi hindi sila makita. Busog lang tayo, ayan. Yan. Mamaya ko na sasabihin kung sino yung nagreklamo. Yes, Jun. Dito ako. Hindi, Yay! pero, Hey, Jay. Junardo, wag mo harangan si Jojo, no? Okay. Ito ang next na magtatanong, syempre the editor-inquirer.net, Miss Gigi Valderrama. Yan. Miss Gigi. Hi, Gigi. Uy, namimili siya ng aaten, ha? Talaga ba? Sa 10 invitation niya, siyang lang ang pupuntahan niya. Okay. Sino naman yung isang hindi mo napuntahan? Kawawa. Yan, Thank you, Gigi. Ano ka, Gigi. Gigi? Tayo ka para makita kanila. Inquirer.net. Hello, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Sir, my question is a follow-up from Sir. Yeah. So you mentioned the hardships, The hard part of being a yes, the father. hard part of being a father, a father in general. But I would like to ask, what do you think? How is it rewarding to be a father, despite the mga hardships na for you? Speaking I think for you. the moment na nakita mo yung anak mo is doing well in life, simple lang yung halimbawa, mataas ang grades niya, masipag. Ang tingin sa kanya ng mga kaklase niya, mabait siya, marespeto. Or like yung mga girls ko, kahit medyo mahirap yung pinagdaanan namin as a family, they're stable, they're really good kids, they're loving, walang pasaway sa kanila. That's really rewarding for a parent. Kasi you really want your best for your kids, di ba? But you can only be the best father that you can. I remember yung mga times na like si Lila noon nung nag-18 siya. Nag-18 siya, lumipat ako sa Australia nung siguro a few hours, I went to the party. Tapos umuwi na ako ulit kasi nandito yung work ko. And sabi sa akin ng anak ko, Dad, why did you have to come here? Anak, you only turn 18 once in your life. These are the milestones in your life. So I have to be here. So, yun ang mga rewarding na mga parts. It's hard to say that you've missed out on the important things. You know, like si Nate is about to graduate. Also, I want to make sure I will be there. That it's more important for me to be present as a dad. Kasi, legacy mo, ano ba yung legacy ng parent talaga, di ba? Ano ba yun? Yung career mo, yung mga streams mo, yung mga gold record, hindi naman yun. It's really your children. Yeah. Di ba? It's really your children. Okay, sige ko lang. So meaning, pag mga milestone na ganyan, Mm. you make sure kahit gaano kalaki ang offer,
tinatanggihan mo na. Yeah. Tsaka hindi lang yun, yung kailangan itaon ko na. Kaya tinatanong ko na kaagad sa mga anak, ano ba yung mga schedule ninyo? Di ba?